Ang ating cultural heritage ay hindi lang mga monumento o gusali. Ito ang alaala ng ating bayan at kaluluwa ng ating pagkakakilanlan. Dito sa Pilipinas, parehong tangible at intangible heritage ang nag-uugnay sa atin sa nakaraan, habang tinutulungan tayong humarap sa kinabukasan. Isa sa pinaka-iconic na heritage site sa ating bansa ay ang Rizal Park o Luneta. Nasa puso nito ang Rizal Monument kung saan nakalibing ang ating bayani at sagisag ng pagka-Pilipino. Pero minsan ang ating pamana ay nahaharap sa banta. Noong 2014, kinilala ng International Council on Monuments and Sites na ang Rizal Monument ay heritage endangered dahil sa Torre de Manila na sumira sa kanyang historical sightline. Paalala ito na dapat pinaprotektahan ang ating mga monumento para manatili at danggal at kahulugan nito. Pero ang pamana ay hindi lang mga bagay na hawakan. Buhay din ito sa ating mga tradisyon. Tuwing Desembre 30, ginugulitan natin ang Rizal Day sa pamamagitan ng flag ceremony, pag-aalay ng bulaklak at pagtitipon sa Rizal Park. Una itong idineklara ni General Emilio Aguinaldo noong 1898 at opisyal na holiday mula sa 1902. Hanggang ngayon, ito ay mahalagang bahagi ng ating pagka-makabayan. Kasama rin dito ang mga parada at marching bands sa Luneta. Ang tugtugin ng tambol at musika ay nagbibigay ng saya at solemnidad. Isang buhay na hibla ng ating kulturang Pilipino. May batas na nagpoprotekta sa ating pamana, Republic Act 10066 o ang Cultural Heritage Act of 2009. Saklaw nito ang tangible heritage tulad ng Rizal Park at intangible practices na Rizal Day. Sabi ng NCCA at UNESCO, ang pag-iingat sa heritage ay mahalaga para sa ating pambansang pagkakakilanlan. Isang konkretong aksyon na pwede natin gawin ay ang Interactive Heritage Education Program sa Rizal Park. Dito, hindi lang basta bibisita ang mga estudyante. Makikilahap din sila sa flag ceremonies at storytelling ng buhay ni Rizal. Sa ganitong paraan, mas mauunawan at naipapasa ang diwa ng makabayan sa pagkatao. Ang ating pamana, ating pagprotekta ng parehong monumento, sa ating pagtitibak at mga pagdiriwang ng muling nagpapaalab ng ating pagmamahal sa bayan. Masisiguro natin na ang pagka-Pilipino ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.